Okay, so good morning sa ating mga viewers. Good morning po sa inyo, Coach. Ayan, so ngayon, Good morning. today, good morning. Today, another topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero Coach, syempre, di ba, maganda na. Batiin mo muna ang ating mga viewers. Ano bang gusto sabihin? Magandang araw po sa atin lahat. Thank you for joining us sa another segment ng Ask JDR. Patuloy po namin hinihiling na suportahan niyo po ang ating channel para ang ating mensahe po para sa mga kababayan natin, sa mga kabataan ay lumagana pa so that people will be benefiting from our content. So please do like, subscribe, hit that notification bell so that we will be able to reach out to more people sa YouTube, sa Facebook naman po, please like and follow, and of course continuously share our content, at meron na po tayo sa TikTok, just letting you know. So again, thank you sa pagtangkilik nyo, and I hope na matuto po kayo so that we will be together with our journey towards your success para hatagumpay mo. Thank you po, Coach John. Ayan. So, okay, ito naman matagal naman na itong parang topic or pinag-uusapan over social media, pero maganda na rin na itakal natin siya kasi yung point of view nyo rin ay importante. Yan. So, tungkol po ito sa diploma or diskarte. Ayan. So, ano po ba dapat ang ano po ba dapat ang piliin, or may dapat po ba piliin between these two? So, yun po ang aking katanungan. Okay, so napaka-personal na question kasi yan, nasa tao kasi yan talaga kung titignan natin kung saan ba talaga siya mahusay. So syempre, number one, kailangan makilala niya yung sarili niya kung saan siya magta-thrive, di ba? So recently, ako ay nagbigay ng career talk sa isang high school sa Pangasinan. At tinanong sa akin yan, ano ba ang pinakamagandang approach, diskarte o diploma? So ito yung sagot ko sa kanya na, I'm reiterating. So, kailangan mo malaman kung saan ka passionate, first and foremost. At syempre, kung sakasakaling passionate ka dun sa area na yon, that will be the thing that you will pursue. And sometimes, kung saan ka passionate, wala talaga siyang pathway towards diploma. Diba? Kung titignan natin, di ba? So, napaka-importante na makilala natin ang ating sarili. So, ang unang advice kong binigay, actually, I gave 3 advices. But this is the main advice that I gave kasi I was talking to a bunch of high school students na papasok na sila sa kanilang track na gusto nilang i-pursue. Whether mag-ABM ba sila, HAMS, technical vocational, STEM, whatever it may be, diba? So, ito yung payo ko sa kanila. Mas maganda na i-combine natin pareho. Huwag natin piliin ang diskarte o diploma. Paano siya mangyayari? So, napakaganda na kapag ikaw, hindi mo pa kailangan dumiskarte kasi may kakayahan pa naman ang iyong pamilya, let's say, para mabigyan ka ng pondo para magka-diploma ka, tahakin mo yung diploma side. At kung sakasakali naman na walang pondo ang iyong pamilya, pero gusto mo na magkaroon ng kasiguraduhan para sa iyong kinabukasan, magtrabaho ka at magpursu ka ng diploma. At habang ikaw ay nagpupursu ng diploma mo, habang ikaw ay nagtatrabaho o di kaya ikaw ay full-time student dahil ikaw ay napondohan ng iyong magulang, maari mo ngayon umpisahan yung diskarte mo. Maraming mga bilyonaryo sa Estados Unidos ang nag-aral, nagpursu ng diploma. Si Bill Gates, isa yan. Elon Musk, isa rin siya. Si Jeff Bezos, if I'm not mistaken. So, ang ginawa nila, nag-aral sila at in the process ng pag-aaral nila, na-discover nila yung diskarte nila kung saan sila mahusay. So, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral pero mga bilyonaryo sila. So, nangyari sa kanila, they were able to find ano ba yung saan nila ma-express yung husay nila. So, habang nag-aaral, nakita nila yung diskarte, nag-shift sila sa diskarte, at nung nakita nilang viable yung diskarte, higit pa ang kinikita nila habang ginagawa nila ang kanilang pag-aaral, pinagpatuloy na nila ito. So, napakagandang combination yan. Ngayon, kung ikaw ay katulad ni Henry C., noong mga panahon na wala kang pang-diploma, at noong panahon ni Henry C. ay syempre talagang kaayod marino ka, dito miskarte ka. Lalong-lalo na kung alam mo na ang panahon mo will be best suited doon sa passion mo. So, anong ginawa ni Henry C? Siya ay naglalako ng tsinelas. Bumibili siya ng tsinelas sa isang supplier at nilalako niya mula umaga hanggang hapon doon sa kanyang pwesto. Ang sabi nga nila sa May Quiapo, yun daw yung pinaka-sentimental na SM na building
o pumunta ka sa Quiapo, yung boundary ng Quiapo at Santa Cruz. Kaya ayaw i-give up ng C family yon kasi that is the first building na mall, quote and unquote, department store ni Henry C. Dahil dun siya nag-start. So, anong ginawa niya? Handa ka bang magpagal? Handa ka bang magpuyat? Handa ka bang ibuhos ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa doon sa diskarte mo? At siyempre, kung ganun ang gagawin mo, magiging matagumpay ka. So, gising siya ng madaling araw, tulog niya 2 to 3 hours a day, tutuloy-tuloy niya yung kanyang diskarte, nagbebenta siya ng tsinelas. At eventually, nagbenta siya ng sapatos na nilalakoya. Kaya nga siya tinawag na SM o nung panahon na yon, Shoe Mart. Ngayon, dumako naman tayo dun sa mga tao na naging successful na nag-pursue ng diploma. So, ang ginawa naman ng mga taong ito who are very, very successful kung titignan natin sa landscape, di ba, ng mga successful entrepreneurs sa mundong ito, tignan na lang natin ang buhay ng mga bilyar sa Pilipinas, di ba? Nakapag-aral sila at nakumbay nila yung kanilang capability. So, kung tama ang recall ko, si Manny Villar, naging developer siya, and I know parang civil engineer ata natapos niya, kung tama ang recall ko. So, paki-verify na lang po mga viewers kung tama. Pero, yun ang tinahak niya, and I understand na nakapagtapos din siya ng kanyang kurso. Paki-verify lang kasi unverified ito kasi I'm just recalling from memory, I might be wrong. Pero, nagawa niya yun. At siya yung nagpa-uso, diba, sa Pilipinas na kinakat yung malalaking plot ng lands. Kasi nung araw, ang usual na bahay, nakalagay yan sa gitna, tapos meron siya mga 500, 200, 300 square meter property. Ngayon, sa Manila kasi makikita mo 40 square meters, townhouse, diba, 3 palapag pataas. Yun ang kanyang sinimulan. Pumuli siya ng isang property na I think 1,000 square meters sa BF, Parañaque, tapos kinati niya sa 4. At doon nag-umpisa ang kanyang real property development empire. Ngayon, syempre, binigyan ko rin ng emphasis. Ito kasi yung kultura ng mundo. Diskarte o diploma, o diskarte at diploma. Diba? Wala yun. Sabi ko sa mga kabataang kinausap ko, importante na ang tatahakin nyo kung saan kayo masaya. Kasi kung meron ka nakadiskarte ka man, yumamang ka, pero hindi ka masaya, nagka-diploma ka man, pero hindi ka pa rin masaya, baliwala yung diskarte at diploma. Ibig kong sabihin na baliwala kasi hindi mo na-enjoy yung buhay mo. Maaring may pera ka, pero may kulang pa rin kasi. Ang approach na pinakamaganda kasi is maging holistic yung buhay mo. Diba? Meron kang pinagkakitaan, maaring sapat o higit sa sapat, pero ang pinaka-importante, nakabalance kasi yung life mo. Meron kang meron kang life joy and satisfaction. Kasi kadalasan, sinasaksak sa utak natin sa kultura ng mundo, kailangan ka yumaman, kailangan ka humataw, magbakasyon, yumaman, kumita ng pera. For whatever reason, di ba, commonly, it is for financial freedom o maaari kang magkaroon ng bragging rights sa mga pagyabang ka. Pero, narinig mo na ba, Sarah, na ang pangarap mo dapat maging maligaya ka? Diba? Na ang pangarap mo dapat maging balansyado ang buhay mo. Na ang pangarap mo, turuan mo ang kapwa mo dahil meron kang kapayapaan, turuan mo sila magkaroon ng kapayapaan. So, doon nawawala yung elemento ng well-being ng tao. Sacrificing the well-being, yung mental, emotional, relational, diba, physical health for the pursuit of riches. Yeah, thank you po, Coach John. So, nakaka-relate ako dyan, no? Kasi before po, hindi naman ako, college graduate. So, after ko mag-high school, share ko lang sa mga viewers na, nagdaan din ako sa ilang years na parang dumiskarte ako. Kasi, syempre, ako yung panganay during that time and walang-wala talaga kami. So, wala talagang chance na makapag-aral. Pero nung nakita ko rin yung kaibahan, of course, nung after ko makapag-aral after a few years, talagang meron ka talagang parang matutungtungan somehow kapag meron ka rin talagang diploma hinahawakan. So sa mga nakikita ko nga, tawag dito, at taas na rin talaga ng requirement lalo dito sa Pilipinas, Coach Jan, kung hindi po kayo aware na parang sa cashier or bagger ang hinahanap ay college level or college graduate. Yan, bagger po yan So, hindi naman po natin syempre na yung
work per se, but of course yung qualification plus magkano ba yung equivalent, 'di ba, of doing that job. So ayun po. Ano, may sasabihin po ba kayo, coach? Yan, kayo po kung may Nakakatawa idadagdag lang dyan. yung ano mo, no? Nakakatawa lang yung testimony mo na siyempre, nung panahon na nangangailangan ka, dumiskarte ka. Kasi yun yung tawag ng pagkakataon, di ba? Wala suporta sa pamilya, kailangan mong kumita ng pera para masuportahan yung mga kapatid mo, tsaka yung nanay mo during that time. So, syempre, binalanse mo yung pagkakataon. At alam ko, nakapagtapos ka rin, di ba? Pagkatapos mong dumiskarte, di ba? Hinataw mo naman para makakuha ka ng diploma. Yes, opo. So, kailangan ko talaga dumiskarte no, yung mga panahon na yun. But at the same time na yun, yeah, yan, may diploma na rin ako. At the same time. So, yun po, ang dami po kasing mga, yun nga, sabi, mga motivational speakers na parang ninenegate na nila yung pagkakaroon ng diploma at ine-encourage nila ang mga kabataan na wag na mag-aral. No? Not dumiskarte na lang. Diba? So, medyo, yun, parang hindi naman para sa lahat. Nakakatakot lang Correct. syempre na ano yun ng mga bata. Tanggapin nila at yun ang kanilang. So, last question ko na lang po since na halos sasagot na rin naman na po lahat ng katanungan. Last, na lang po, parang advice sa ating mga kabataan ngayon na nakikinig sa ating programa. Ang advice ko sa inyo, katulad nung nung lakbay sa buhay, naghanap kasi ako ng mga taong mahusay na handa silang magbigay ng kanilang pananaw o karanasan nila. So, kumausap ako ng mga taong ito para matulungan ako dun sa gabay ng pagkahapon ng diploma. Kasi nung nag-uumpisa rin ako sa pag-aaral, dumiskarte rin kasi ako. So, tumulong ako doon sa nanay ko na nagtitinda sa palengke para magkaroon kami ng ng mas matibay na pamumuhay at para syempre makatulong sa pag-akyat ng yaman sa tahanan. Pero hindi ko makakalimutan kasi yung diskarte ng nanay ko na habang nagninegosyo siya, ang ginawa niya kasi nagkalap siya ng kaalaman kung paano niya mapaghuhusayan yung pag-aalaga ng yaman. Paano ba yung tamang investment? So kung ano man yung nakuha niyang impormasyon, in-apply niya agad. Kasi importante sa atin, mga kabataan na kung sino man, kahit anong edad ka, kailangan magkaroon ka ng pagnanais na lumago. Magkaroon ka ng drive for personal and professional development. At the same time, kung meron kang drive ng ganun, kailangan meron kang certain degree of humility. Marunong kang tumanggap ng payo, marunong kang himay-himayin yung payo, at marunong kang sundin yung payo kapag ito ay makakabuti sa'yo. So, dadagdag ko lang din sa mga nagnanais na lumago pa, halimbawa nakapag-diploma ka na, nakagraduate ka na, o dumidiskarte ka ngayon, meron tayo kasing tinatawag ng mga micro-learning academies. So, ano itong mga micro-learning academies na to? Na malaking tulong ito para doon sa mga hindi naghahangad ng diploma kasi yung mga nagtuturo sa mga academies na to, karanasan nila ang sinishare nila sa inyo. So, katulad ng photography, let's say filmmaking, let's say paggamit ng AI. So, maraming mga kurso na available na online na pwede niyong takin. At huwag niyong kakalimutan, kung gusto niyong dumiskarte sa buhay at hindi kayo naghahangad ng diploma na 4-year degree, kunin niyo ang Technical, Vocational, and Entrepreneurial Track ng TESDA. Bakit? Kasi napaka-importante na to dahil sa totoo lang, marami kasi mga magulang o mga kabataan, tinitingnan nila sa Pilipinas, pag nag-technical vocational ako, parang pipitsugin ako. Hindi po totoo yun. Dahil sa mundo, may kakulangan ng mga tradespeople. Okay? So, ang laki po ng kakulangan. At nasubukan ko na ang TESDA qualification ay tinatanggap dito sa New Zealand. Lalong-lalo na po doon sa mga healthcare professionals. So, for instance, ang NC2 level caregiver ay kinoconsider ditong level 3 sa healthcare qualifications. At ganun din po kapag kayo ay nag-carpentry, nag-welding kayo ay nag-heavy equipment, machinery, tawag dito training, nag-drive ka ng truck for instance, yan po ay mga profession na malaki po ang kakulangan sa bansang tulad ng New Zealand, sa Australia, sa Canada, sa UK, at sa ibang-iba pang bansa globally. So, hindi po mababa ang kalidad ng taong nakatapos ng technical, vocational o entrepreneurial track.
yung mga entrepreneurs po, napaka-importante dahil tinuruan sila ng basic or fundamental requirements. Paano magtayo ng negosyo, ang gagawin lang po nila, i-apply nila. Naalala ko po kasi yung isang nanay-nanay na umaattend sa church before. So ano po siya noon? Mga 58 ata or 59 years old. So dahil siya ay mahilig sa kanyang professional at self-development, kumuha siya ng kurso na culinary sa TESDA. At siya po ay natuto na mag-prepare ng mga fast food sandwiches. So anong ginawa niya sa kaalaman niya? In-apply niya po ito at nagtayo siya ng negosyo. So marunong siyang gumawa ng burger patty, tinuruan siya paano mag-balance sheet, ano yung mga dapat mong bilhin na kagamitan, saan yung maaaring ibenta, at tinuro pa ng TESDA kung saan yung mga suppliers na pwede nilang puntahan para makakuha sila ng mababang halagang ingredients. Kaya nga po, wala po talaga sa edad ang pagpo-pursue ng diskarte. Kaya nga po, alam niyo sa totoo lang, napakaganda po ng TESDA offerings ng Pilipinas. So, i-grab niyo po yung opportunity na ito kasi marami po silang ino-offer na vouchers for training. At meron pa nga po ako nakita, technical track na IT professionals, coding, diretso. So, hindi mo kailangan kumuha ng 4-year degree na software development para matuto ka mag-coding. So, taliksikin po natin kasi tamang impormasyon ay mauuwi sa tamang desisyon. Ayan, thank you po, Coach. Parang gusto kong kumuha na. Balita ko malaki ang sahuran sa IT. Oo, ang laking kakulangan ng IT professionals. Kahit dito sa New Zealand, nag-short courses na sila kasi nga naman, parang rito, technical vocational courses kasi talagang may shortage ng IT professionals. Sige po, at makapag-take na nga po niyan. Anyway, thank you so much po for your time, Coach, and for the enlightenment na na binigay niyo para sa mga taong nakikinig ngayon. And yeah, I think wala na po. It's a wrap. Thank you so much, Coach. May gusto po ba kayong sabihin or okay na tayo? So again, reminder lang po, supportahan niyo po ang ating social media channels para lalo pong lumaganap ang mensahe natin sa mga kilala niyo po na naghahanap ng desisyon, diskarte ba o diploma, sa mga magulang na maaring gustong kumbinsihin ng mga kabataan na gustong tumahak ng technical vocational track. That is very, very important. At kung sakasakali po, meron mga guro na nakarinig ng ating napakagandang topic for today, ang JDR po, ang John De La Rosa channels or platforms, kami po ay nagbibigay ng libreng webinar sa mga estudyante, lalong-lalo na po sa career guidance. So kung meron po kayong desire, makipanayam lang po kayo kay Teacher Sara, kay Coach Sara para magkaroon po kayo ng idea how we run things kasi we are reaching out to a lot of people. Kaya nga po nagsimula tayo sa 2 high school sa Pangasinan and we're planning to expand that webinar to more people and more high school students para magkaroon po sila ng informed decision. Ayan. Thank you so much, Coach. And yeah, we will see you again on next video. Thank you and bye for now. Bye. Thank you, Coach.